And speaking of the spotlight, that was moved towards Gilbert Teodoro's direction. And man, did he like it. Yes, it looked like he did. He was in his element. His kilometric speech went where no candidate so far has gone before. Plataporma agad ang binungad ni Gibo na para bang sapat na yun para ipanalo siya. Lalo na't karamihan dito, hindi naman maitatanggi na continuation lang ng mga programa ng pinaka-unpopular president sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang report ni Ina Zara. Entrance pa lang, halata ng pinag-isipan na para bang nagsasabing ang kandidatong nangungulelat ngayon, lalabas ding #1 sa huli. Mahigit 30 minuto ang speech ni Gibo. Pero kung marami ang napabilib sa husay ng pananalita ng Harvard graduate at bar top notcher, mukhang mas marami ang bibilib sa lakas ng loob niya sa hayagang pamumuri kay President Arroyo. Ang ating Pangulo dapat ipagmalaki. Bakit sa administrasyon medyo mahirap pangampanya? Totoo, alam niyo kung bakit? Ang pinakamadaling paraan upang magkampanya ay bumatikos. Di ba? At kung noon, bilang lang ang salita ng tatahitahimik na defense chief, kanina, palaban na si Gibo. Binananalo ko sa harapan ninyo na hindi po kayo mabibigo. Abangan ninyo sa AGIS ng Mayo 2010 ang mananalo si Gibo at si Edu Manzano. Tagal na namin kayo nakasama. This is the first time na nakita namin kayo mag-address ng crowd this way. Because I'm not Secretary of National Defense anymore. The true Gibo will come out. Ito na si Gibo. Yung nakita ninyong araw na ito, yan ang Gibo na makikita ng lahat. Judge him after that. Not now, not yesterday, but today. Mababaw raw ang puro patama sa kalaban, kaya dinaan niya sa plataporma. Platapormang base rin halos sa mga programa ng Administrasyong Arroyo. Pati achievements niya, di rin pwedeng ihiwalay sa Pangulong nagtiwala sa kanya. Sa harap ng mga leader, binalikan naman ng pambato sa pagka-VP ng lakas ang mga kritiko na nang maliit sa kanya dahil isa siyang artista. Mga abogado, doktor, ininyero, negosyante, at mga mayayaman lang ba ang may karapatan mahalal na opisyal ng gobyerno? Pero kahit maraming kontra, pati raw ang ex na ngayon na si Pinky Webb, abante pa rin daw ang diskarte ng game show master. Ang ating pagtugon sa hamon ng pagkakataon ay game na. Sabi ng organizers, para maiba sinadyang walang confetti at wala ring magbabagsakang lobo. Pero di naman nila kumpirmahin kung sinadya rin bang walang President Arroyo na aakyat sa entablado para itaas ang mga kamay ng kanilang pambato. Strategy kaya ito para idistansya ang napaka-unpopular na Pangulo sa mga pambato ng partido. I don't believe it's the KOD or the kiss of death. Hindi. Places I go, nakita sinasalubong kami with open arms. Halatang pinagplanuhan ng lahat, pero mukhang di pa napagplanuhan ng administrasyon ang senatorial ticket na hindi na ipresenta kanina. Sa pagtitipong ito, sinubukang patunayan ng lakas ng PCMD na nananatili silang pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Pero ang dapat abangan ng tao ay kung sapat na ba ang maging pinakamalaki at pinakamalakas para maipanalo ang mga kandidatong tila na pag-iiwanan na lang sa laban. Ina Zara, The Evening News.